Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 8, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung ating series, ay muli muna nating talakayin or balikan yung ating naging series nitong last week para dun sa mga tao or bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So yung tinalakay nating series na nakarang linggo is Renewal and Transformation in Christ. And yung last week is yung God's Sovereignty. So yung God's Sovereignty is from the word that is God is so powerful. Yung nakikita natin sa mundong ito, yung animals, plants, heaven and earth, halos lahat, miski tayong mga tao, human, is God's made. Kung wala si God, is wala tayo. Kaya, yung sovereignty ng Panginoon is napaka-powerful and napaka-bait, napakaganda kasi ginawa niya yung mundong napaka-maganda. Hindi niya ginawa itong pangit eh. Yung makikita lang sa atin itong pangit dahil sa mga kasamaan na ginagawa or mali na ginagawa ng mga tao. Pero, kung nung naisip natin ito maganda at gagawa tayo ng tama according to sa mga salita niya, is kaganda talaga ng sobrang mundo. So yung series na tatalakay natin ngayon ay being disciple. So yung pagiging disciple natin is yung tagapasunod at ginagawa natin yung mga gawain na nakasaad doon sa salita ng Diyos. So kailangan ma-disciple tayo. Yung simula na disciple tayo, inaral natin yung salita ng Panginoon, is kailangan mag-disciple din tayo ng iba. So, simulan natin yung pag-disciple sa ating mga pamilya, kaibigan, doon sa mga malalapit sa atin. Unahin natin sila na kailangan mapakalat din nila yun. Ma-disciple natin siya gaya ng pag-disciple sa atin na kinakalat natin yung salita ng Diyos at naghikayat tayo ng mga Kristiyano. Parang maligtas sila. Yun, kailangan ma-disciple tayo. Aralin natin yung salita ng Diyos at i-adapt natin ito sa sarili natin. So, ang Bible verse na tatalakay natin ngayong araw ay John 10:27. Ang sabi dito, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, yung sheep is sumusunod ng shepherd. Ganun dapat tayo. Tayo mga tao, sumusunod tayo sa ating Lord. So, para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, the reason some Christians do not follow Christ is because they are not saved. So, ibang Kristiyano, kala nila di na sila ligtas. Kaya, di nila sinusunod yung Panginoon. Pero, in the right time, is babalik ang Diyos at ililigtas tayo kung ano yung lahat na naniniwala sa Kanya. So, sa pangalawa, the sheep listen and follow the shepherd. So, kaya sabi ko kanina, yung sheep sumusunod sa shepherd, kaya hindi dapat tayo ay sumusunod tayo dun sa Panginoon natin na siya nagdidictate ng tama at according sa word niya ang dapat natin gawin. So number 3, listen and follow our mark of salvation. Yun, makinig tayo at ipollow natin yung marka o yung daan kung patungo dun sa kaligtasan. And sa application, examine your version of Christianity. So, itest natin kung gaano nga ba yung version natin or paano nga ba tayo bilang isang Kristiyano. Ano nga ba yung mga ginagawa natin, di ba? Number 2, define what it means not to disciple. Synonym, save, Christian, disciple, follower. And sa last, bear the mark of salvation. So, ayun lang po para sa araw na to, sa ating talakayan. Naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. And naway lagi tayo makinig sa akin sa ating araw-araw na devotion. Ayun lang po, salamat sa lahat. God bless to all.